si Jade Buhoy, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa. Dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, OWA naglabas ng abiso sa OFWs kaugnay ng essential activity status sa Israel. Alert Level 3, itinaas na sa Iran at Israel, mga Pinoy pinauuwi na. MMDA, regular na isinasagawa ang cleanup sa mga floodgates sa NCR. Senator Erwin Tulfo, nais isulong ang pagpapataas ng sahod ng barangay workers. Alexa Ayala, matagumpay na nalagpasan ang qualifiers ng Eastbourne Open. At Estados Unidos, pinomba ang Iran. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, itinaas na sa Alert Level 3 ang Iran at Israel. Hudyat upang pauwiin na ang mga Pilipinong naninirahan sa dalawang nagkakagulong bansa. Sa tala, umakyat na sa 8 ang mga Pinoy na nasugatan sa retaliatory missiles ng Iran sa Israel. Kaya naman mahigpit ay pinagbabawal muna sa ngayon ang pagbiyahe ng mga Pinoy patungo sa dalawang bansa lalo't sarado ang airspace at seaports nito. Kaugnay na balita, naglabas ng abiso ang OWA kaugnay ng pagsasailalim sa Essential Activity Status at Alert Level 3 sa Israel. Bunsod ng tumitinding girian sa pagitan ng Iran at ng rehiyon. Tunghayan ang ulat ni Princess Castro. Sa muling pagsasailalim sa essential activity status ng buong Israel, ay tinaas na rin ang naturang bansa sa Alert Level 3. Ito ay batay sa bagong anunsyo ng IDF Homefront Command nitong weekend, bunsod ng tumitinding tensyon sa pagitan ng Iran at ng Israel. Ibig sabihin, suspendido na ang pasok sa lahat ng paaralan at trabaho, liban na lamang kung ito ay kabilang sa mga mahalagang serbisyo, gayon din ang pagbabawal sa anumang uri ng pagtitipon. Kaya naman nag-abiso kamakailan ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA sa mga OFW sa Israel na manatili sa kanilang mga tahanan at manatiling handa sa pagpasok sa mga bomb shelter o safe room kung sakaling may missile alert. Mahigpit ding hinihikayat ang lahat na sundin ang mga opisyal na paalala at tagubilin mula sa IDF Homefront Command, Embahada ng Pilipinas at mga lehitimong balita. Bukod dito ay ilang detalye rin ang inilabas ng OWA para sa mga kababayan natin sa Israel na nagnanais na mag-avail ng voluntary repatriation program. Mangyari lamang na mag-email sa israel@owa.gov.ph at ipadala ang mga sumusunod. Kopya ng passport kasama ang page na may picture at pirma, latest visa at mobile number. Bukas naman 24/7 ang OWA Hotline 1348 para sa mga agarang concern. Maaari ring makipag-ugnayan sa pamamagitan ng mga sumusunod na channel ng komunikasyon na naka-flash sa inyong screens. Para naman sa iba pang urgent concern, maaari ring tumawag sa mga sumusunod na numero na naka-flash sa inyong screen. Princess Castro, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa ibang balita, bilang pagdiriwang ng kanilang anibersaryo, nag-aalok ang Department of Health o DOH ng trabaho para sa mga medical professionals at iba pang health workers. Nasa 1,800 na trabaho ang bubuksan sa gaganaping nationwide job fair na magsisimula ngayong Lunes hanggang araw ng Biyernes, June 27. Samantala, isinusulong ng Department of Agriculture o DA ang pagpapatibay ng 20 peso per kilo rice program, partikular ang pagbabalik ng dating National Food Authority o NFA bill sa bansa. Ayon kay DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr., sinusuportahan din ng mga magsasaka na amyendahan ang Rice Tariffication Law. Matitiyak ang kalidad ng produkto at mapoprotektahan pa sila sa mga bogus na kalakal. Aniya ang mga patakaran para sa DA-led rice na importasyon
ay makakatulong upang mapabilis at maaksyonan ang supply ng shortages at bigla ang pagtaas ng presyo ng bigas. Isang tropical depression na naging ganap na tropical storm ang namataan sa east-northeast extreme ng northeastern Luzon at may international name na Sepat. May lakas itong ng hangin na aabot sa 65 kilometers per hour at bugso ng hanggang 80 kilometers per hour. Kasalukuyan itong gumagalaw pakanlurang hilaga sa bilis na 15 kilometers per hour. Susunod sa News Force. BI hinarang sa NAIA 2 ang dalawang Chinese bunsod ng Peking exit clearance. BOC, inaresto ang 21 katao matapos ipuslit ang higit sa 21 million peso diesel fuel. MMDA, regular na isinasagawa ang clean-up sa mga floodgates sa NCR. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.